Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Mga Chinese dumami ang bilang sa Cagayan malapit sa EDCA site at kampo militar. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang napaulat na pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng Chinese na nag-enroll sa Cagayan ang nagudyok sa Armed Forces of the Philippines na maglunsad ng monitoring activity dahil ang pangamba sa espionage na kumalat sa social media, sinabi ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, na napansin nila ang mga ulat tungkol sa pagdagsa ng mga estudyanteng Chino sa Cagayan, isang lalawigan sa hilagang bahagi ng bansa malapit sa Taiwan. Aniya, nagkaroon ng koordinasyon sa Philippine National Police para dagdagan ang kanilang puwersa para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Po, the AFP takes seriously. So, we are looking into this, but in terms of peace and order issues po, that is the mandate of the Philippine National Police. So, we'll be working with them closely on these matters po. So, investigations will be on their end, and then if there will be AFP requirements from their end, then we will be extending our assistance accordingly. We have to take into consideration, sir, na pag sinabi nating EDCA sites, they are co-located in military camps. So whatever it is that the security that we employ in our military camps, that's what we employ as well. So kung paano tayo ka-stricto, sir, with entrance and exit of civilian entities in our military camps, that's what we also do in terms of our military camps having EDCA sites in them, sir. Lumitaw ang mga ulat na dumami ang bilang ng mga estudyanteng Chinese na umiikot sa Cagayan, partikular na malapit sa isang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa lalawigan. Noong nakaraang taon, inaprubahan ng pambansang pamahalaan ang pagtatayo ng 4 na karagdagang EDCA site, 2 dito ay matatagpuan sa Naval Base Camilo Ocias at Lalo Airport sa Cagayan, na nakaharap sa Taiwan sa hilagang bahagi ng bansa. Ang tumaas na presensya ng mga estudyanteng Chinese ay iniulat din sa Cebu, kung saan matatagpuan ang isa sa 5 orihinal na EDCA site, ang Benito Ebuan Air Base. Po ay inamin ng isang eskwelahan sa akin nung nagkaroon nga po ng pagpupulong. Okay. So, itong 4,600 Isang eskwelahan pa lang ho ito, Kong? Isang eskwelahan lang po ito, Lala. Okay. No? It's very alarming. Bukod dito, may mga ulat umano silang natanggap na hindi lumalabas ng bahay ang mga naturang Chinese student. Na ang daming mga Chino ngayon, no, na naglalakad, umiikot, may pumapasok sa mga grocery store, na may mga ID nga po na mga students sila. So, may mga reports na kakaiba. Yung iba, sabi ng mga nagmamayari ng mga bahay-bahay o mga apartment. Ang nakakapagduda lang, sabi ng iba, ay hindi po lumalabas ang mga ito sa loob ng kanilang nirerentahang mga bahay. Aabot sa 55 mga barko ng China ang na-monitor ng Philippine Navy sa iba't ibang features ng West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang naturang mga barkong namataan sa ilang bahagi ng naturang teritoryo ng Pilipinas. Monitoring gave us a total of 55 various Chinese vessels monitored in Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. This is composed of PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia. The activities have been varied. Some of them would be lying to or stationary. Others would be moving, doing patrols. The guidance of the Commander-in-Chief is for the appropriate government agencies, specifically the Coast Guard and the BIFAR, to ensure that our Philippine official folks are unhampered in conducting their traditional activities or fishing in their fishing grounds. Samantala, sa kabila nito ay inihayag naman ni Commodore Trinidad na wala naman silang na-monitor na anumang agresibong aksyon at mga aktibidad na ginagawa ng mga ito. Tumaas ng hanggang 15% ang naitalang output ng mga mangingisda sa West Philippine Sea mula noong taon 2022 hanggang 2023, ayon kay Presidential Assistant for Maritime Concerns Andres Centino. Batay sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumalo na sa 201,000 metric tons ang naging output ng mga mangingisda sa West Philippine Sea noong 2023, sa kabila ito ng nagaganap na geopolitical tension sa maritime zones na nakakaapekto naman sa access ng mga Pilipinong mangingisda sa naturang bahagi ng katubigan.
na nagdudulot naman ng banta sa fisheries production na may katumbas na 200 million pesos na halaga. Una nang sinabi ng BIFAR na inaasahan nito ang paglago pa ng produksyon ng mga palaisdaan sa West Philippine Sea, lalo na ngayong nagsimula na ang pamahalaan sa pagsasagawa ng rotational deployment ng mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc Shoal, upang tiyakin ang magiging seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar na kadalasang nakakaranas ng panghaharas ng mga barko ng China. Sa ulat, sa ngayon ay mayroong 385,000 na mga mangingisda ang pumapalaot sa West Philippine Sea bilang bahagi ng kanilang kabuhayan. Inihayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na nakikipagtulungan na sila sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa umano'y illegal online recruitment ng Chinese firm sa mga sundalong Pilipino. Investigation has been conducted in coordination with CICC, no, the AFP and the CICC, and we're looking further into kung meron pang mga ganitong mangyayari in the future. On the part of the AFP, we have been reminding our troops to be wary of these things, no? So, pinagsasabihan natin pati yung mga tropa, baka merong kumakontak sila kanila directly via messages and all that. So, we ask them to report to us, to higher authorities accordingly, para ma-actionan din po natin kung meron man po. But the site in question is no longer there as of this time. Inihayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na ipinapaubaya na nila sa nakatataas ang pag-handle sa isyong may kaugnayan sa mga panawagan sa hukbong sandatahan at pambansang pulisya na talikuran ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kasabay nito ay muling niyang binigyang diin na nananatiling profesional, non-partisan, at nagkakaisa ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Depending on our higher level authorities, ministerial level, and how to handle this. In the part of the AFP po, it is our mandate po to remain committed, of course, to our Constitution. So, as our Chief of Staff has been always saying, the armed forces is united and professional, and we are non-partisan. Hindi namin yan kayang kontrolin, whatever they say. But in our case, of course, we will control whoever is in our ranks. So, our Chief of Staff has gave his commitment that there's no need for us to even have loyalty checks within our ranks. So, professional po kami, and we are united. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.